Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, hindi lang po si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara po mga kabida, no? Ang nag-retract po ng kanyang statement, o ng kanyang testimony po patungkol ho sa flood control project sa scandal, mga kabida, no? Kundi pati rin ito hong dalawa pang mga engineers, na tinaguri ang the BGC Boys po mga kabida. Ito hong si Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, nakatakda ring mag-retract po ng kanilang mga statements, testimonies dyan po sa Department of Justice, Ano po yung rason? Nako po, dahil hindi raw ipinasok po, mga kabida, sa Witness Protection Program, ito hong dalawang mga engineers po ng Bulacan. Parang nabudol ata ito hong dalawa po, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng The Billionaire News Channel, mga kabida. Ex-DPWH engineers to retract flood control testimonies, says Villanueva's lawyer. Ayun. Yung abogado pala ni Senator Joel po ang source po dito, mga kabida. Eto. Dismissed Public Works Bulacan engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza are now effectively backing away from their sworn statements on their alleged role in the flood control scandal, Senator Joel Villanueva's lawyer said. In an interview on the Billionaire News Channel's On Point program on Thursday night, Villanueva's legal counsel, Ramon Esguerra, said the engineers were stepping back because they were not admitted into the Witness Protection Program despite what he described as prior undertakings by the Department of Justice officials. Ayun. Ito pala yung rason, Parang hindi ho nasunod yung kanilang agreement po. Okay? Prior dito ho sa pag-submit po nila ng affidavit, tila may agreement sila na ipapasok ito hong dalawa sa Witness Protection Program, provided mag-execute po sila ng affidavit, magsabi po sila ng totoo doon sa kanilang nalalaman po patungkol sa flood control scandal dyan po sa Bulacan, mga kabida, Eto, tuloy po tayo. Sabi po ni Esguerra po, mga kabida, the two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation, he told BNC's anchor Pinky Webb. Hernandez earlier claimed in the Senate Blue Ribbon Committee hearing that Villanueva released 600 million pesos worth in Balagtas, Bulacan in 2023, allegedly with a 30% cut. Okay? Meron daw 600 million worth of projects itong si Villanueva, mga kabida, sa Balagtas, Bulacan. At allegedly, meron daw 30% kickback daw ito, Sabi ho ni Hernandez po, mga kabida, dun ho sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, mga kabida, Esguerra said the move amounted to a retraction even if the affidavits remain part of the official records. Kahit na po mag-retract ito hong dalawa po, mga kabida, according to Attorney Esguerra, yung kanilang unang affidavit na in-extract po sa kanila, okay, were already part of the record dyan po sa Department of Justice, mga kabida na po. I think they are retracting in a way, but everything that they have said is already on record, he said. Added that the engineers are now asking prosecutors to disregard their statement. Gusto ko nilang ipa-disregard po, baliwalain po ng mga prosecutors yan po sa Department of Justice. Okay, yung una kong testimonya po nila, mga kabida, Dahil yun nga hindi ho nasunod yung kanila hong agreement daw, mga kabida. Naipasok po sila sa Witness Protection Program. Okay? So, they are now saying or telling us or telling the DOJ, do not use those statements of ours because this affidavit should be excluded from being utilized in these cases, he added. He also questioned the engineer's claim that their cooperation was conditional on entry into the Witness Protection Program, saying this was not how the process worked based on his own experience in government.
So, conditional pala yon. Okay? May tuturing conditional po. Okay? Kung pagbabatayan po natin po mga kabida, no? Yung sinabi po ni Bryce Hernandez, no? Ipapasok nyo muna kami, ano? Sa Witness Protection Program at magbibigay ho kami ng aming testimonya, ano? In favor of the government. Parang ganon, mga kabida, no? Okay? Pero hindi ata nasunod. Kasi umaray ito hong dalawa, mga kabida, no? At gusto hong mag-back out. Alright? Esguerra further claimed that Hernandez and Mendoza themselves bore the greatest responsibility for the alleged irregularities. For as long as you appear to be the most guilty, and to me, my personal view about it is that they are the most guilty because they are the ones who actually facilitated everything, he added. They designed the entry scheme to implement these corrupt practices so far as the flood control projects, he added. Ayon. So, ang pagkakaintindi ko po dito ho sa sinabi po ni Ramon Esguerra, yung abogado po makabida, no? Ni Senator Joel Villanueva, parang ayaw ho nilang mag-retract itong dalawa. Mas pipiliin po nila na as is yung kanila hong statement po, ano, mga kabida sa Department of Justice. Siguro, kaya ho nilang patunayan po, ano, na wala hong nangyaring release ng 600 million pesos po, ano, amounting the project's cost, ano, dyan po sa Bulacan. At lalong-lalo na po mga kabida, wala hong nangyaring commission or kickback po na 30% mula doon ho sa 600 million pesos. Okay? Na ginawa ko ni Senator Joel Villanueva, mga kabida. Ano po? No? Sa aking pagkakaintindi, yun yung gusto ho ng abogado po ni Senator Joel Villanueva. No? Okay? Anyway, kahit na po mag-retract itong dalawa po mga kabida, no? Gaya ng nasabi ko po doon ho sa previous vlog ko mga kabida, no? May mga eksperto po na nagsasabi, ano, na kahit na po ang isang witness, i-abandon po niya yung kanyang unang statement at nag-execute po ng panibagong statement, ano, mga kabida, mananatili yung kanyang unang statement. Okay? It still stands, mga kabida, no? Kaysa dun sa pangalawang statement po niya, mga kabida, ano po. Kaya nga, sabi po ni Attorney Esguerra, yung abogado po ni Senator Joel Villanueva, no, na yung unang statement po o testimony ni Bryce Hernandez, mga kabida, at ni JP Mendoza, okay, ay parte na po yun ng record po ng Department of Justice. Okay, kahit na po sila mag-execute po ng panibagong statements, mananatili pa rin yung previous statement po nila, mga kabida, no? Okay? So, malinaw po, kahit na mag-execute pa po, ano, ng maraming testimony o statements itong dalawa, okay, hindi na po mababago, ano, na mayroon po silang naunang statement, mga kabida, dyan po sa Department of Justice. At malinaw po, doon ho sa kanilang testimony, ano, sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, no? Okay? Parte na rin po ng record po ng parte na rin po ng record po ng Senate Blue Ribbon Committee yon. At hindi na po yun mababago po, ano, mga kabida. Okay? Ang worst ho dito, pwede ho silang sampahan po ng kaso, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Alright? Pwede ho silang sampahan ng perjury ho dito dahil malinaw ho na nagsisinungaling po sila. Mga kabida, doon ho sa kanilang testimony po, ano, sa Senate Blue Ribbon Committee, ano po, kasama na po ito hong si Engineer Henry Alcantara po, ano, mga kabida. Okay? Now, sa bagong statement mula sa Department of Justice, ano, sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson na si Attorney Polo Martinez, mga kabida, so far as Henry Alcantara is concerned, wala pa pong affidavit o counter affidavit na natanggap itong DOJ, ano? Okay, as far as the counter affidavit of Henry Alcantara is concerned, mga kabida, no? Sinabi kasi ni Alcantara, doon ho sa kanyang affidavit, base ho sa dokumentong nakuha po, mga kabida, ng The Billionaire News Channel, no? Na
nag-retract po siya sa kanya hong statement. Okay? Yung kanya hong testimony, mga kabida, dahil unang-una po, wala hong ebidensya na nagpapatunay ho sa kanya hong link, sa kanyang involvement sa corruption ho sa flood control projects, mga kabida. Okay? Walang ebidensya, walang testigo na maglilink sa kanya, na direktang maglilink sa kanya, na nakita ho siya na umabot po ng pera, nakita ho siya na nag-facilitate po, mga kabida, ng transaction, okay, sa mga recipients, patungkol ho sa kickback sa flood control projects. Alright? Yun yung gusto ho niyang ilabas na statement at scenario, mga kabida, po. Okay? At ang sabi po ni Attorney Martinez, as to the physical affidavit na sinubmit sa kanilang opisina, so far wala pa pong ganun, Sa madaling salita, wala hong natanggap ang DOJ na counter affidavit po, mga kabida, mula kay Engineer Henry Alcantara. Alright? Kung meron pong nakitang affidavit patungkol ho sa kanyang retraction, baliwala pa rin yun, mga kabida, kasi hindi pa po submitted doon ho sa Department of Justice. Kahit na po submitted yun, mga kabida, Okay? Gaya na sinabi po ni Attorney Esguerra, yung nauna ho niyang statement sa DOJ, testimony po niya through affidavit, mga kabida, mananatili yung parte po ng record ng Department of Justice. Okay? Now, abangan lang po natin to, ang susunod na kabanata po dito, mga kabida, tila na budol ata ito hong mga taong ito. Ano bang masasabi mo doon, Kung totoo yung sinabi po ni Bryce Hernandez at JP Mendoza na hindi ho nasunod yung kanilang pinag-usapan na ipasok po sila sa Witness Protection Program, mga kabida, nabudol. Diba? Nabudol yung dalawa. Kasi posibleng yun po yung bargain po sa kanila, mga kabida, Okay? Magsabi ho kayo ng totoo, mag-execute kayo ng affidavit. Okay? At ipapasok namin kayo sa Department of Justice bilang state witness, mga kabida, So, hindi ho nangyari yun. Okay? Hindi ho sila nakapasok sa Witness Protection Program. Kaya bilang ganti, mga kabida, babawiin po nila yung kanilang statement. Hindi na po sila tutuloy doon ho sa kanilang pag-testify, okay, in favor of the government against those people na kanilang in-involve po, mga kabida, sa issue po ng corruption sa flood control projects, kagaya na lang po ni Senator Joel Villanueva, mga kabida, at iba pang mga personalidad. Alright? So, titingnan po natin kung gaano po katindi at kaimportante yung kaso po, okay, ng DOJ laban po sa mga sangkot ng mga personalities, mga kabida. Ito hong mga isinangkot po ni Bryce, mga kilalang personalidad po ito, mga kabida. Okay, may tuturing daw itong mga high profile, alright, at big fish. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa sinabi po ni Bryce Hernandez according to Attorney Esguerra, na magwi-withdraw po sila ng kanilang testimony po, mga kabida, dyan po sa DOJ, dahil hindi po nasunod yung kanilang pinag-usapang Witness Protection Program. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, take all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.